Oo nga, alam niyo bang marami tayong test ngayon? Si Ate Teresita Padilla, Tess Mabalay, si Tess Sisenon. So, welcome po. Kasama po natin ngayon si Sister Tess. Good afternoon po. Kung makapag-video si ng tesis si Noon kasi po may sakit siya eh. Ay, okay lang po. Wala po, wala pong problema. Malaking bagay po na nakakapakinig po kayo, Nanay Tessie. So, mahalaga po ay mapakinggan ninyo yung ating Bible study. Ay, si Brother Rodel ba yun? Si Brother Rodel, Sister Cecil, saka yun yung aso namin. Kasi naman, Ay, hindi pa pala. Sister Oye to. Ito, sino to? Ay, sister, Ay, long time no see. hello po kayong lahat. Nakakaiyak naman. Maganda- Nakita ko kayo itong lahat sa magandang- camera. Magandang hapon po sa inyo lahat. Oho. Ito po yung Bible study sa pamamagitan ng pangalan nito ng ating Brother Rodel ay Messenger through Messenger po. So, Sister Perry, nasan ka ngayon? kapitbahay lang. Ayan. So, salamat sa Diyos. So, ganito po. Mamaya ho magkakamustahan tayo after ng ating Bible study. So, ngayon po, magsisimula na tayo sa ating pag-aaral. Kung kayo po ay may Biblia, pwede nyo pong gamitin sa ating pagbabasa. O kung wala naman po, pwede na lang po kayong makinig. Ang mahalaga po ay inyo pong maintindihan yung pag-aaral sa gabi na ito. Siyempre, sa tulong din po ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, after po ng ating pag-aaral, meron po tayong fellowship, meron po tayong kamustahan, meron mga tanong. Doon na po natin bibigyan daan yung ating mga susunod na gawain. But in the meantime, muli po, ikinagagala ko po na makilala kayong lahat. Pastor Mark Panahon po, mula po dito sa Los Angeles, California, at ang aking pong butihing may bahay, si Dolores. Hello po. Ito po ay Bible study na binuo ni Brother Rodel. Kaya po nagkaroon tayo ng Bible study. I believe, Brad, ilang ang session na tayo? 6 o 7? Ano? Tuwing Sabado po ito eh. Ito na ba, Nay? Mga 7 sa record ko. January tayo Seven. nag-start, Pastor eh. Yeah. Pang-pito na siguro. Pang-pito. Pang-ulo. Pang-7 Sabado na po sa amin sa California. Sa inyo naman po ay Linggo ng alauna ng hapon. Pitong linggo. Ayan. So yun po ay nabuo, kaya po tayo nagkasama-sama ngayon, bagamat malalayo po tayo, pinag-isa po tayo ng Diyos dahil sa panalangin ni Brother Rodel na magkaroon ng Bible study. So through him, the Lord speaks to his heart and the family na bakit hindi natin tayo magkaroon ng pag-aaral. Kaya praise the Lord po, glory to God. At ano man po yung pag-aaral natin, ito po ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? So, muli po, kinagagalak po nating makilala at makasama ang bawat isa. Muli, welcome po kay Nani Tessie Senon, Teresita Padilla, Tess Mabalay. So, yun mga natin, Marites Dumaya. At sa mga nakasama na rin natin, syempre po, sa Ate Joan, di ba, Ate Feli, Tatay Cardo, ayan. Sa lahat-lahat po na naka-tune in at hindi man humabanggit at sa ating mga kasamahan po, ito po ay nire-record natin through sa YouTube po. Kaya mamaya po, isasabihin ko po sa inyo na may YouTube page po tayo or YouTube channel na pwede po ninyong balikan yung mga pag-aaral na ating pong gagawin. Amen? Alright, so if you have your Bible, muli po, salamat sa Diyos, tayo po ay magsimula sa ating pag-aaral. And sa pag-aaral po natin, mas maganda po na humingi tayo sa Diyos ng patnubay, ng gabay para sa ating gagawing Bible study. Amen? So, Ate Tess, Dumaya, nandiyan ba si Brother June? Yeah, sige Jun. Sa kabila patatawag ko po. O sige, at least mahalaga makapakinig siya. So ngayon po, magsimula na po tayo. Tayo po'y lumapit sa Diyos sa panalangin sapagkat anumang ating gagawin kung wala pong pagbabasbas ng Diyos ng kanyang patnubay at paggabay, wala rin pong kabuluhan ng ating gagawin. Kaya tayo po ay yumukot, pumikit, humingi tayo ng gabay at patnubay sa Diyos sa ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Salamat sa araw na binigay mo sa amin. At kami ay pinag-isa mo
kami po ay iyong binuklod upang kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa mga bago naming makakasama. Salamat sa oras at sa pagkakataong ibinigay nila at ito po hindi mawawalan ng kabuluhan. Sa mga pag-aaral na ito, naway makita namin ang iyong kalooban, makita namin ang iyong kapangyarihan. Buksan mo ang aming puso at isipan, O Diyos, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Kayo lamang ang maitaas sa bahaging ito. Maraming salamat po. Gabayan mo kami patnubayan, O Ama. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. So, prepare your Bibles. Tingin po. At sa mga wala naman po, makinig po kayo. Mas mahalaga po na mapakinggan ninyo. Ilista po ninyo yung talata. Okay? Buksan po natin. Sino ho may mga Biblia ngayon? Ate Feli, Brother Rodel, okay? Sister Tess, okay? Ganito po gagawin natin. Buksan natin sa 2 Timothy. Aklat po ni Timoteo. 2 Timothy chapter 3. Pagkatapos po yan ng Thessalonica o ng Thessalonians ay Timothy. And then susunod na po dyan yung Tito, Philemon, James. Yeah, 2 Timothy chapter 3. Ayan. 2 Timothy chapter 3. Magsisimula po tayo sa verse 16 hanggang 17. Yung dalawang talata. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Yan po ang kaupuan. Erico Pastor, andito na po si Brother June. Ay, Brother Jun, welcome. Magandang hapon sa iyo. Bible study tayo. Makinig tayo ha, Brother Jun. Salamat sa Panginoon. Pastor Erico. Amen. Welcome, Brother Jun. Ayan. Hi, Kuya Jun. Long time no Ayan. see. Mga dati ho kasi namin kasamahan niya dito ho sa Pasensya na Piniranda. po at nagkakumusta. Mamaya ho, sa reserve natin kamustahan. Ganun ho natin numisang bawat isa. At saka si Yeah. Brother Rodel, ayan. Pakibasa mo ang verse 16. Nalimutan ko yung Ayan. misis mo, Brother Rodel. Ayan na. Si Cecil. Oo. Sige po. Verse chapter 3, 2 Timothy chapter 3, verse 16. And, yan. Pakinggan po ninyo, ang sabi sa verse 16. 3:16. 16 po ba, Pastor? 2 Timothy 3:16. 2 Timothy. Okay, ano po ang sabi sa verse 16? Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos Mhm. at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Mhm. Naway sa kangalian, sa pagtutuwid sa digong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. So, maliwanag po. Iisa-isahin natin yung sinabi sa talata. Ang sabi, ang lahat ng kasulatan, ito po, yung Bible. Okay? Yung mga kasulatan po, ang sabi doon, scripture sa English. Kasi po ang Bible, binubuo po ito ng 66 books. Ang Biblia po kasi, ibig sabihin nito, Biblios sa Latin. Ibig sabihin ng Biblios, composed of many books. Kaya po pag sinabi nyo, ba't ang kapal ng librong ito? Kasi tawag nga po dito, many books. Okay? So ito po ang sabi, ang aklat na ito, o yung kasulatan, o ang Biblia, ano ang sabi doon sa binasa, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos. Okay? Yung pong salitang kinasihan, ang ibig sabihin po nun, scripture, inspiration sa English. Alright? So, lahat ng kasulatan, inspired by God or kinasihan ng Diyos. Bakit? At ang sabi ko sa sumunod na talata, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So, ito daw pong aklat na ito, ang Biblia, lahat ng ito ang sabi, mapapakinabangan sa pagtuturo. Ngayon po ako yung nagtuturo. Ako po ay nagsasalita, nagbibigay ng mahalagang aral sa salita ng Diyos. Mapapakinabangan daw pala natin ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at ang sabi, sa ikatututo sa katwiran. So ang Biblia daw po pala, hindi natin dapat ikatakot kasi itutuwid daw tayo nito eh.
Now, ano ang sabi sa verse 17? Ate Feli, pakibasa nyo nga po sa verse 17. Upang ang tao ng Diyos ay mag-ispan, upang ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. yun palang dahilan bakit napasulat ang salita ng Diyos o yung kasulatan. Tayo po ngayon ay nakikinig, di ba? Ate Teresita. Okay, Ate Tess, nakikinig tayo. Bakit kaya napasulat ang Biblia? Ang sabi nga, upang ang tao ng Diyos, tayo, na nakikinig, nagbabasa. Ang sabi, tayong tao ng Diyos ay maging sakdal. Ano yung salitang sakdal? Sakdal means mature. Sister Tess Dumaya, yung Bible mo ba English? Ate Tess Dumaya? Wala na din. Ayan, ano ba yung Bible mo English? Si Cecil na lang daw. English po. English. Ayan, pwedeng pakibasa sa verse 17? Wala po yun. Ayan, nadidinig ko ba? Pwedeng pakibasa sa verse 17 yung English? Yung verse 17? Pastor, medyo maano po yung aming ilaw. Teka, Okay lang, sige. Sis, tapos yung salamin. kita ba kita? Malaki kasi yung plato. Pastor, English po ba? Yung verse 17. That the man of God, ano ang sabi doon? The man of God May be be perfect. perfect. Okay. Thoroughly furnished. 300, Mhm. Thoroughly furnished. Malabo na yung aking sa Okay lang po. Itutuloy ko. Ang sabi doon, humble. that the man of God may be thoroughly furnished. Okay? So yun pala ang dahilan bakit napasulat yung aklat ng Diyos. Sobrang liit. Okay lang sa test, no worry. Pastor, yung Oh, English that's fine. That's fine, no worry. Ang mahalaga, makita po ninyo at madinig ninyo, bakit man napasulat ang Biblia? So sa dalawang talatang binasa natin, makikita po natin yung katotohanan na sa panahon ngayon, we are living in a time of information overload, di ba? Kunin mo lang yung cellphone mo, lahat makikita mo na doon. Amen? TikTok, ano pa? Makikita mo na din yung lahat ng message, di ba? Buksan mo na yung cellphone mo, lahat mag-aano na eh. Now, tingnan ninyo. We are living in a time of information overload, pero spiritual starvation. Ano po yung sabihin nun? Na pagdating naman daw sa salita ng Diyos, kulang na kulang tayo. Diba? Para ho bang, ano tawag dito, Ate Feli, para bang may kulang sa salita ng Diyos sa ating pag-aaral. Pero when it comes to social media, when it comes to Facebook, di ba? When it comes to Twitter, X na pala ngayon, lahat, kahit bata di ba? Alam na alam nilang buklatin at gawin. Ibig ko lang po sabihin, many believers rarely open the Bible for themselves. Okay? Marami daw po na sa mga mananampalataya, hindi daw po ganun ka igi ang pag-aaral nila. O si Rita nandito, kasama na ata natin, magjo-join siya. Amen. Salamat, Rita. Welcome. So, balik po tayo sa pag-aaral natin sa Bible study. Mahalaga yung salita ng Diyos. Ano ang sabi ba, Brother Rodel, sa verse 16? All scripture is given by inspiration of God. Ang lahat ng kasulatan, ang sabi doon, ay ibinigay ng Diyos o kinasihan ng Diyos. Alam po ba ninyo yung salitang kinasihan? In English, God breathed. Kasi po yung word na scripture, inspiration, sa Greek word po, okay? Kasi po ang Bible sa New Testament nasulat po sa Greek. Kaya yung word na inspiration, in Greek word, ibig sabihin po nun, God breathed. So lahat daw ng kasulatan, God breathed. Hinihinga ng Diyos. Alright? Kaya yung word na inspiration, theopniestos in Greek, which means God breathed. So gusto ko lang pong maintindihan ninyo na ang kasulatan ng sabi, binigay sa atin ng Diyos, it is God breathed. Hininga ng Diyos sa atin. So, mahalaga po na yung ginagawa natin ngayon. Yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Na yung ating pagtitipon, yung oras na binigay ninyo, yung panahong iniyukol ninyo ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos, basahin natin to, hindi daw magiging sayang.
So first, the Bible is God-breathed. Okay? Ano yan, Pastor? God-breathed? Inspired by God. Ano yung inspired by God sa English na yon? In Greek, theopniestus. Ano yon? God-breathed. So this book, lahat ng kasulatan, ang sabi, kinasihan ng Diyos. Inspired by God. God-breathed. So hindi po human opinion ito. Okay? Pag binasa mo, binasa ko, napakinggan po natin, hindi po natin opinion. Kasi binasa natin eh. Alright? Now, it is not motivational literature. Ano ibig sabihin po nun? Hindi ang Biblia daw po ay hindi gaya ng motivational literature na merong nag-i-speak at na-motivate ka, di ba? May mga motivational speaker na tinatawag, magaling silang magsalita. Pero ang Biblia daw po, hindi ganon. Ang Biblia ay ano daw po? God-breathed. Ano po yon? Kinasihan ng Diyos. Inspiration. So, kung ang Biblia na ibinigay ng Diyos sa atin, binabasa natin, napapakinggan natin, mabisa pala ito. Amen? Mabisa. Alam niyo yung salitang mabisa? Di ba pag may sakit ka, nagpa-doktor ka, sasabihin ng doktor sa iyo, Mrs. Itong gamot na ito, rireseta ko ha. Huwag niyong kalilimutan, iinumin niyo ng 3 beses sa maghapon. 3 beses. Kailangan gawin mo yun. Pag hindi magiging mabisa yung gamot na rireseta sa iyo. Right? Ang Biblia ho, ganun din. Mabisa. Alam po ninyo kung gaano kabisa? Hebrews chapter 4. Brother Rodel, Hebrews chapter 4. Pakinggan po ninyo sa mga nakakasama po natin ngayon, gaano kabisa yung Word of God. Hebrews chapter 4 verse 12. Titus, Philemon, Hebrews, James. Magkakasunod po yun. Ayan. Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 4 and in verse 12? Ayan. Lalapit ko lang konti na makita si Mrs. Ayan. 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 Sa mga kasama po natin ngayon, sa mga nakatune in ngayon, gaano kabisa ang salita ng Diyos? Okay? Verse 12, Brother Rodel, pwedeng pakibasa? 4:12. Hebrews. Ang salita ng Diyos ay Buhay. At mabisa. Okay? At mas matalas kaysa anumang tabak, sa magkabilay may talim. O, tingnan mo. Okay? Mabisa. Ano pa? Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, Mhm. ng makakasukasuan at buto, At buto. alam ng mga iniisip at binabanglak ng puso. O, di ba? Uulitin ko po. Ang sabi sa pagkabasa ni Brother Rodel, ang salita daw ng Diyos mabisa. Gaano kabisa? Ang sabi sa verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos, this book, ang sabi ay buhay at mabisa. Ito daw palang Biblia, buhay at mabisa. Pag sinabi hong buhay, it speaks. Pastor, paano nagsasalita yung Bible? Basahin mo, kakausapin ka. Amen? Minsan maiiyak ka. Minsan matatawa ka. But the sure thing po, ang salita ng Diyos ang sabi, buhay, mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Nakakita ka ngayon ng tabak na may 2 talim? Sa amin, ang tawag namin doon ano nga namin? Chris? Ano? Chris yata yun. Yung tabak may 2 talim. Yun daw ang Biblia. Ganon katalas. Siguro sa mga matadero, di ba? Sa mga matadero, pagka may tabak sila, may panghiwa ng baboy, laging hinahasa yun, di ba? Para matalim. Ang sabi po, ang salita ng Diyos, mabisa, buhay, at ang sabi, gaya ng tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kapag ito pala binasa mo, ang Biblia ay pinakinggan mo, tumatagos daw pala sa kaluluwa at espiritu. Amen? Ibig sabihin po, when you give time to the Word of God, binasa mo, pinakinggan mo, God speaks to your heart. The Lord will speak to your heart. Na ang sabi doon, tatagos sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Ano pa ang sabi, Brother Rodel, sa verse 12? Kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at haka ng puso. Oh, yan ang Biblia.
when you start to give time to read the Word of God, God will touch your heart. Amen? Hihipuin ng Diyos yung puso mo. Mangungusap ang Diyos sa iyo. Kapatid, pag binasa mo raw ang salita ng Diyos, magbibigay siya ng bisa, ng buhay, at ng tinatawag na gaya ng tabak na may dalawang talim, na siyang magbibigay sa iyo ng tinatawag na kalakasan. So, ganun daw po kabisa ang salita ng Diyos. Kapag binasa mo, ang sabi, pinakinggan mo, kapatid, ang sabi, magbibigay ng magandang resulta sa iyo. Ang problema naman po, kapag hindi ka naman nagbigay ng oras, hindi ka naman nakinig, hindi ka naman nagbigay ng panahon, hindi mo nga makikita yung plano ng Diyos. Kasi ito pong Biblia, sulat ng Diyos sa iyo at sulat ng Diyos sa akin. So, ang sabi po, Hebrews 4:12, the Bible is alive and the Bible reads you. Ang sabi nga, yung haka ng puso sa ating buhay, sinisiyasat po tayo. So, the Bible is profitable. Mahalaga po ang Biblia. Huwag po nating katakutan ng Biblia. Pastor, katakot ako sa Bible. Bakit? Kasi ang kapal-kapal. Di ba? Parang di mo naman babasahin lahat di ba? Ang mahalaga, may message sa iyo ang Diyos. At yung message sa iyo ng Diyos na yun, doon ka lang magsisimula. Huwag mong kakainin lahat. Di ba? Nanamnamin mo dahan-dahan. So, mahalaga po yung Biblia. At sapagkat ang sabi nga, ito yung magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ano pa ho? Yung salita daw ng Diyos, gaya daw ng tinatawag na ilaw sa ating mga landas at liwanag sa ating tatahakin. Sa lumang tipan po, buksan ninyo sa Psalms 119. Brother Rodel, Psalms 119. Awit sa Tagalog, mga awit 119, verse 105. Ito po isang illustration regarding the Bible. Ano ang Biblia? Gaya ba ng ano? Psalms 119 o mga awit 119 verses 105. Pakinggan po ninyo, ano ang Biblia? Saan pa siya inihalin tulad? Gaya daw ng tabak na may dalawang talim, mabisa at buhay. Saan pa? Psalms 119 verse 105. Nakita mo na ba, Rodel? Sige. Ayan. That's fine. Mahalaga, nakita mo sa Tagalog. Then, pababasahin natin sa English naman kay Sister Cecil. Pakinggan po ninyo. Psalms 119 verse 105. Verse 105. Ito naman po, yung ikalawang inahilin tulad ang Bible o ang Biblia. Ano ang sabi, Brother? Ang salita mo? Salita mo'y isang tanglaw. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin at patnubad. Sa landas mong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Liwanag na tumatanglaw. Pakinggan po ninyo, mga kasamahan po natin, mga kapatid. Babasahin po uli natin sa Tagalog ang sabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. Naranasan niyo na ho ba sa bukid na maglakad na walang ilaw paggabi? Di ba? Pagka madilim, i-visualize po natin, madilim, maglalakad ka, walang kailaw-ilaw. Makakapagpatuloy ka ba? Hindi. Kailangan natin ng ilaw o ng flashlight o ng gasera. Ang salita daw ng Diyos ang sabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So ito daw po, liwanag sa landas ng buhay natin. Sa English, Sister Cecil, ano ang description ng Diyos? Pakibasa, Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Thy word is a lamp unto my feet. Ilawan sa aking mga paa. And what? A light unto my path. So mahalaga daw pala yung salita ng Diyos. Kaya minsan, mga kapatid, tayo po ay naguguluhan sa dami ng pagsubok, problema sa buhay. Pastor, ang dami kong pagsubok sa buhay, ang dami kong problema, ang dami kong trials.
Lahat na, parang nasa balikat ko lahat, dala-dala ko. Hindi ko na yata kaya. Alam po ninyo, kaibigan, kapatid, ang sabi ng Diyos, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Minsan hindi ho natin alam kung saan tayo tutungo, saan tayo magsisimula. Sa business natin, saan tayo pagpapalain ng Diyos, sa ating hanap buhay, sa pamilya, sa trabaho, saan man. Kailangan po natin, kapatid, yung salitang patnubay at gabay ng Diyos. Amen? At yung patnubay pong yun, ano ang sabi? Nasa salita niya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hindi ako madadapa, hindi ako matatalisod. Bakit? Sapagkat may liwanag ako at ang liwanag ko niyan, walang iba kung hindi si Kristo. Amen? Amen? Kasi si Kristo po yung liwanag eh. Di ba? Kinalintulad ko nga po yung salitang pag madilim at walang ilaw, madadapa ka. Di ba? Matatalisod ka. Ay, di ba? Sinong ilaw natin? Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Buksan po ninyo sa Matthew chapter 5. Okay? Ano po ang sabi dito? Matthew chapter 5, okay? Simulan natin dito sa verse tingnan natin dito sa 16. Ayan, Matthew 5 verse 16. Okay? Matthew chapter 5 verse 16. Pakibasa ba dito, Del? Matthew chapter 5 verse 16 sa Tagalog, okay? 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Oh, di ba? Ano po ang sabi? Let your light so shine before men. Di ba? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So mahalaga daw po pala na yung ilaw na ibibigay sa atin ng Panginoon, tayo ay iliwanag natin. Ano po yung sabihin nun? We will let that light shine. Ibibigyan daw po natin ng pagliliwanag yung salita ng Panginoong ibinigay sa atin. Kaya sa ginagawa po natin ngayon, magandang bagay po yun. Salamat po sa oras at panahon binigay ninyo. Sa mga nakasama po natin ngayon na first time, God bless your heart. Hindi po sayang yung iniukol niyong oras at panahon sapagkat ang sabi, ibinibigay natin, isinishare natin yung liwanag na ibinigay na sa atin ng Panginoon. So, the Lord bless and the Lord will continue to bless you and your family if you will keep shining the word that comes only from Christ sa ating Panginoong Jesus. Kaya wala pong sayang sa lahat ng ating ginagawa. Kaya ang Biblia, gaya ng tabak, buhay, mabisa, at ang sabi, gaya ng ilaw, lamp, naliliwanag sa ating mga landas. So ngayon sa ating pong konklusyon, kung ang Biblia ay mahalaga pala, kung ang Biblia pala ay magbibigay sa atin ng success in life, ano ang sabi? Kinakailangang magpatuloy po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Revelation chapter 1, basahin po natin muli. Huling aklat sa Bagong Tipan, Revelation chapter 1. Dito po sa ating konklusyon, ano po ang hamon ng Diyos sa atin sa kanyang salita? Nabasa po natin ito noon, ulitin po natin. Revelation chapter 1 verse 3. Ito po yung hamon ng Diyos sa inyo at sa akin. Ano po ang hamon ng Diyos? Ito po. Sa ating mga kasama ngayon, pakinggan po ninyo. This is God's challenge to us. Pakibasa po, Ate Feli, ang verse 3. Nakita po ninyo? Revelation 1 verse 3. Apokalipsis sa Tagalog. Mapasok ang bumabasa at Nakikinig? Mhm. natutupad ang mga bagay na nangatutunan doon sapagkat ang panahon lang Oo, di ba? Sapagkat ang panahon ay ano raw?
malapit na. Ano kayo malapit na? So, unahan muna natin ha. Anong sabi po sa verse? Mapalad ang bumabasa, ang nangakikinig. May nagbabasa, may kumikinig. Ano yun, nakikinig? Sino yun? Kayo at ako nakikinig. May bumabasa, si Rodel, si Tifeli, di ba? Ako. Pero may bumabasa, may nakikinig. Ano pa yung mapalad? At ang sabi doon, at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa mga aklat na iyon. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya po, hindi po sayang. Kung hindi, mapalad ka. Ano daw? You are blessed. Blessed. Kasi yung salita pong mapalad, blessed yun eh. Pag sinabing blessed, kasi ang pagpapala ho, hindi lang naman laging material. Ang pagpapala po ng Diyos, God bless financially, materially, but most of all, God will bless you spiritually, emotionally. Diba? Sa buhay. Oh. Maayos na pamilya, maayos na hanap buhay. May pagsubok, may problema, pero nalalampasan natin. Diba? Yun po yung blessing eh. At ano po ang blessed? Blessed is he that what? Heareth, readeth, nakikinig, bumabasa at tumutupad. Mahalaga po yung pagtupad. Ano po yung pagtupad? Yung gagawin natin. So, ikaw at ako, mapalad kung babasa, makikinig, at tutupad. Eh, pastor, gusto ko lang makinig. Gusto ko lang bumasa, pero ayokong tumupad. Pwede ho bang ganon? Hindi po, kasi ang mapalad, hindi ka lang babasa, hindi ka lang makikinig. Ang mapalad, ang sabi rin, dapat mo rin tuparin, di ba? Kasi ang sabi nga ho ni Apostol James, hindi lang tayo dapat maging tagapakinig, kung hindi tagatupad, di ba? We must not only be, what? Hearers of the word, but doers. Tagatupad. Mahalaga po yun. Kasi kapag nakinig ka, bumasa ka, at tinupad mo pa, ang sabi, mapalad ka. Amen? Kaya mga kapatid, sa huling panahon, ang sabi, malapit na. Alam niyo na ho, may balita na ginera na ng Amerika ng Amerika at ng Israel ang Iran. 'Di ba? Nakita niyo naman sa news. Naglaban na ang bansa laban sa bansa. Yan yung huling panahon eh. Magkakaroon ng bansa laban sa bansa, tagutom, lilindol, lahat 'yun naranasan na natin. But that is the last days. Nasa huling panahon na ho tayo ngayon. Hindi natin alam, baka bukas bumalik na ang Panginoon. Lahat ng ating ginawa, lahat ng yun iiwan natin. At ang pupuntahan natin yung sa Panginoon. May paalala ho ang Diyos. Hindi masamang mag-ipon. Hindi ho masama na magpayaman tayo. Gusto ng Diyos yun. Ako gusto kong yumaman kayo at yumaman ako. Pero una sa lahat, sa pag-angat natin, sa pagyaman natin, huwag daw po natin kakalimutan ang Diyos. Amen? Dapat lagi ho nasa unahan ng Diyos sa listahan. Huwag ho sa hulihan. May warning po kasi ang Panginoon. Alam niyo kung ano yon? Sa huling panahon, di ba nagkakaroon na ng bansa laban sa bansa? Naranasan na ba yon? Di ba lumindol na? Naranasan na ba yon? Di ba nagkatagutom na? Naranasan na ba yon? Basahin natin, Matthew 24. Last verse we're going to read, Matthew 24. Brother Rodel, medyo mahaba lang ito, pero gusto kong isa-isahin natin yung sa huling panahon, ano yung magaganap. Tingnan po ninyo. Matthew chapter 24. Mateo 24. Verse 3. Mas maganda ko siguro. Gusto kong pakinggan ninyo to ha. Medyo mahaba lang po. Bigyan niyo lang ako ng mga ilang minuto pa. Pero mahalaga po itong huling panahon. Kasi ang sabi, mapalad yung bumabasa, nakikinig, tumutupad. Sapagkat ang sabi, ang panahon malapit na. Ano yung panahon malapit na? Matthew 24, Brother Rodel, verse 3. Verse 3. At samantalang siya'y nakaupo, Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, nagtanong yung alagad. Okay? Ano yung tanong ng alagad, Brother Rodel? kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito At? ng katapusan ng mundo? O, di ba? Tingnan ninyo.
lumapit yung mga disciples kay Kristo sa bundok ng Olivo, in Mount Olives. At ang sabi, nagsabihin mo nga sa amin, kailan mangyayari yung mga bagay na ito? Kasi may tanong ng mga disciples eh. Panahon pa nila to matagal na. At ang sabi, ikalawang tanong, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Kasi babalik muli si Kristo, may tanda yun eh. At sa huling tanong, ang sabi, at ng katapusan ng sanlibutan. In English, Sister Cecil, ano ang sabi doon? The end of the world. Yung ba ang sabi? Sa verse 3, pwedeng pakibasa? Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? Mm-hmm. And what shall be the sign of thy coming And, and of the world? o diba? Ano yung sa huli? What are the end of the world? Kaya minsan nag-iisip tayo, naku, Pastor, baka katapusan na ng mundo. Hindi pa ho. Kasi ang katapusan ng mundo, kukuhanin ng Diyos yun sa kanya, ira-rapture niya. Pero ano yung tanong? Ano yung tanda? May tanong ho kasi ang disciples Lord, ano yung mga tanda ng pagparito mo at yung katapusan? Isa-isahin natin, Brother Rodel. Ano ang sabi sa kanila dito sa verse 4? Pakiulit. Pakibasa, verse 4. At sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. May warning. Mag-ingat daw po kayo at ako. Ba't tayo mag-iingat? Kasi ililigaw kayo. Ano yung salitang ligaw? Mamaliin kayo. Verse 5. Ano sabi, Brother Rodel? Sapagkat Maraming paparito sa pangalan ko Mhm. at papanggap na sila ang Kristo at at silang maililigaw. tignan ninyo, may magpapanggap pala. Marami, gano'n daw kadami? Marami ang magsisiparito saan? Sa pangalan ko. Si Kristo nagsasalita, tandaan po ninyo. Sabi ni Jesus Christ, many shall come unto my name. Sa pangalan ko, magsisiparito, sasabihin, ako ang Kristo. At ang sabi, ililigaw ang marami. Then ang sabi sa verse 6, at makaririnig, Nakakarinig kayo ng mga labanan at nakakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Nangyari na ba yon? Digmaan sa iba't ibang dako? Russia, Ukraine. Di ba? Kayong mababahala Mhm. dahil talagang mangyayari ang mga iyon, hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Hindi pa yun ang katapusan ng mundo. So ngayon, ito yung ilang mga signs. Magkakaroon ng digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayong maguluminahan o matakot. Bakit? Sapagkat kinakailangan ito yung mangyari, datapot hindi pa ang wakas. So if we have seen those signs, bansa laban sa bansa, okay? Nagkaroon na ng tagutom, di ba? Nagkaroon na ng mga bulaang Kristo. Kasi ang sabi sa verse 5, di ba, Brother Rodel? Maraming magsisiparito sa aking pangalan, sasabihin ako ang Kristo. Di ba? So, yun yung mga signs po, o yung tanda. Pero ang sabi, hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Tanda lang yon na mangyayari. Tanong, nangyayari na ba yon? Nangyayari na. Nagkakaroon na ba ng bansa laban sa bansa? Yes. Ukraine and Russia. Iran and Russia, what do you call it? Yung Amerika, Israel, saka yung Iran. Di ba? Yung Cambodia, saka yung Thailand, nag-aaway. So, bansa laban sa bansa. Pero tingnan niyo, ang sabi pa sa sumunod na talata, basahin mo nga, Brother Rodel, dito sa ano yung verse yung nasa mo, di ba? Sa verse 7, sapagkat sa verse 7, Verse 7, maglalaban-laban ng mga bansa at ganyan din ng mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Nangyari na ba yon? Lindol, tagutom, bansa laban sa bansa. Nangyari na po. Yun yung tagutom Di ba kaya nga may USA for Africa Dahil sa panahon noon, tinulungan nila ang Africa. Nagkalindol, nagkatagutom, nagbansa laban sa bansa. Pero ang sabi nga po dito, kung magkakayoy, basahin ho natin ng mabilis, Brother Rodel, sa verse
basahin ng 21. Sapagkat, verse 21, Iwan, sa 21. Pagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan. Mhm. Ang ligtiin, ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. at hindi na mararanasan pa hanggat kailan. Kaya lahat ng ito po, 'di ba? Sabi ko nga, signs yun ng pagparito ng Panginoon at sa huling panahon, the end of, sabi nga, the world. Signs pa lang yun, pero wala pa tayo sa end of the world. Nangyayari, pero preparation yun. Nangyayari nga. But ang sabi ho ng Diyos to comfort us, ano ang sabi sa verse 42, Brother Rodel? Ito hong comfort ng Panginoon. Verse 42. Verse 42. Kaya maging handa kayo Mhm. dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. So, panghuli po, maging handa kayo. In English, watch therefore, for ye know not what hour your Lord will come. Kaya po, alam niyo sa panahon natin ngayon, mahalaga po na huwag tayong mag-relax o take easy lang po in this life. What I mean, when it comes to the Word of God, magkaroon po talaga tayo ng dependence sa Kanyang salita. Kasi ito ang ating pag-asa. Kaya sa ating pong pagtatapos, ang salita ng Diyos, buhay, mabisa, at ang sabi po, matalas. Gaya ng ilaw or lamp, liwanag na siyang magliliwanag sa buhay natin. Naranasan man ho natin yung mga senyalis na ito na ibinigay ng Diyos, pero sabi ng Diyos, we need to watch, we need to be vigilant, and we need to stay, manatili. Saan? Sa promise ng Diyos sa Kanyang salita. Kaya alam po ninyo, hindi po sayang, hindi po walang kabuluhan yung pag-aaral na iniuukol natin. Sapagkat alam po natin, doon tayo magkakaroon ng kalakasan, katatagan, at ng kaliwanagan sa salita ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, ang hamon ko po sa inyo, magpatuloy po tayo sa Kanyang salita. Ang ating puso, isip, ituon natin sa Diyos, at sa buhay po natin, tanggapin natin ang Kanyang salita na siyang magbibigay sa atin ng tinatawag na kalakasan. Ano mang pagsubok, problema, trials, testings in life na ating mararanasan sa ating buhay, sa ating pamilya, hindi po tayo iiwan ng Diyos sapagkat yun po ang Kanyang pangako. Gusto lang po ng Diyos, tumangan tayo, magpatuloy, magtiwala, sapagkat yun po ang ating kalakasan. The Word and the promises of the Lord. Amen? Magandang araw po sa inyo lahat. Sumaati nawa ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa hapong ito sa ating pag-aaral. Amen? Dadako po tayo ngayon sa ating closing prayer and after that, kamustahan na po. Okay? So sa aking listahan po, kasama natin ngayon, syempre si Rita, andito rin. Pero welcome po muli, Tessie, Teresita, Tess Mabalay, then si Tess Dumaya, yung mga bagong kasamahan po natin ngayon. Okay? Brother June, di ba? Salamat po sa inyo. So, sa aking pong closing prayer, meron po ba kayong nais na ipanalangin? Para humailista ko, prayer request na gusto niyo pong idagdag. Aside po dun sa mga alam ko na. Sino po? Pastor, ako po. Sister Tess, Dumaya. Ano po, yung panganganak po nung aking manugang po, yung asawa po ni Kena, Oh, kailan po? na anak ni Brother Rodel. Ganun ba? May asawa na. Okay. Kailan po ba ang... Anak na po sa March. March, next month. Nag-chats din po kanina March, Nag-chats okay. din po. Oh, amen, March. Anong pangalan po ng... March Sama na pala 11. yung naanak ko, ibig sabihin, gano'n nakarami yung utang ko. Ganun ba? Sir Tess, anong pangalan nung manugang mo? Jenny Rose po. Jenny. Rose. Okay. Jenny Rose. So, prayer po for normal, Sister Tess, healthy unang child. anak. Jenny. Ha? Unang anak lang yun.
Unang baby, unang baby. First baby. Jenny Rose. Pangilang baby Hindi yun. pa naman siya nakakasal, kaya pag nakasal na, First baby. Okay. Ganun first ba? baby. Jenny Rose, ano? Jenny Rose. General. Jenny Rose po. Okay. Jenny Rose Bulacan po ang dito niya eh. Sige po, basta tatandaan po natin for a normal and a healthy child sa pagmanganganak ni Jenny Rose. Okay? Pag-pray po natin. Kaya po natin, nililista ko po para alam po yung prayer request natin. Okay? Yun lang po ba, Sir Tess? May dagdag pa kayo aside doon? Kuya Jun. At, Ay ano po, si Kenneth po. okay. Sana ay mai-ano niya na yung sarili niya na So work. Okay. matanda na siya. Okay. Kailangan niya Sas- talagang mag-work. General prayer request po yun. Sasama Yan natin. lang naman po ang hindi nagwa-work eh. Ay, pag-pray ho natin. Sama natin sa prayer and God will intervene. Salamat po. Ate Feli, kayo po. Sino po? Ano pong pangalan? Sino po si? Sino? Sino po yun? Ate Feli? Sinon. Sinon. Okay. Tessie Sinon. Tessie, okay. Sinon. Okay, Ate Tessie, Sinon. Okay. Ayun, si Ate Tessie, oo. Okay. Picture. Nani Tessie, okay. Sa health. Health, di ba? Okay. Sama po natin sa panalangin si Nani Tessie sa kanyang kalusugan. Sino pa po? Ay, sige po, Nanay Tessie. So, patuloy po natin kayong ilalapit sa Diyos sa panalangin for your complete healing and God's protection po para sa inyo and God's provision. So, sama po natin sa panalangin. Okay? Sino pa ho ang may prayer request? Apo, sama po sa prayer. Siyempre, ano din po, general prayer request na rin po sa inyo, Ate Feli, kay Tatay Cardo, di ba? Kasama po Sa kagaling. sa kagalingan. Okay. Sino pa po? Kasama niya rin po pala yung pamangkin ko pang isa, yung mga anak din po ngayong March. Oh, dalawa sila. Ayan. Ano naman ang pangalan? Pero si Beng po nakakapag-chats na po kay Pastor Jim. Anong pangalan ng pamakin nyo? Si Abby, anak po ni Beng. Oh, si Abby. Okay. Si Abby. Beng's daughter. Okay. Matulid po siya ngayon eh. So, dalawang mga anak. Opo, dalawa po. Isang Si Abby at si Jenny Rose. Sama po natin sa prayer. Si Nanay Tessie. Opo. Nanay Tessie. Teresita. Nanay Teresita. Matulid po yung aking tuhod, tsaka yung balakang. Okay. Hey, tuhod po ninyo. At yung balaka, okay. Pagpe-pray po natin and hingilin po natin kami ng Diyos sa inyong kalusugan na lubos na kagalingan sa inyong pong lupang katawan. At wala pong imposible sa Diyos, ilalapit lang po natin sa panalangin. And God is so powerful and God is so gracious to us sa ating mga kahilingan po. Okay? Sige po. Sino pa po? Sige po. Siya yung kasama natin, si Mabalay, Tess Mabalay. Tess Mabalay, nakita. Kailangan po na, Pastor, paligtasan na lang na aking mga anak Okay po. na nagtatrabaho. Sige po. Lagi sila nagtatravel. God protection. God's protection. God's protection. Lagi po ba nagta-travel? Okay? Okay. Sige po, Nanay Tess Mabalay, sa inyo pong panalangin. Sasama po natin yung God's protection and siyempre sa buong pamilya din po sa panalangin sa kanila pong paghahanap buhay. Sino pa po ang makasama natin? Siyempre, Si Kuya Jun. Baka may prayer ko si Kuya Jun. bakit yun? Kuya Jun. Prayer Brother, request mo. Patuloy po natin yun sa Panginoon. Tsaka mga mahal natin sa buhay. okay, General, Brother Jun. Isama natin sila. Salvation of loved ones. Okay, kasama.
Okay, sino pa po? Siyempre, si Rita kasama rin, prayer din sa family and general prayer request din po. Sama din po natin si Roger sa yung family and sa kanyang trabaho din at kalusugan sa ibang bansa si Roger, ano? Saudi. Sa Qatar siya. Qatar ngayon? Okay. Okay, sama sa prayer. Kasama po sa prayer ko si Roger din. Kaya alala ko. Sino pa? Si Ate Joanne. Kayo po. Same pa rin po? Same din po, Pastor. Okay, sige po. Then si ano po, si Mami Sasi. Brother Rodel, kayo po. The usual, Pastor. As usual din, okay? Apo. Alam ko naman na yun ba? Siyempre sa family, kay Cecil and the whole family, okay? May namiss po ba ako? Paki-remind po kung may namiss ako sa inyo. Okay na po ba? Sa prayer? So far? Sa prayer request. Okay. Kung wala na po, ay samahan po ninyo ako sa panalangin at tayo po'y dumulog sa Diyos sa Kanya, sa dalangin at hilingin po natin ang kamay ng Diyos na manguna sa atin sa mga kahilingan natin sa mga sandaling ito. Shall we go to the Lord in prayer? Shall we pray? Lord Jesus, salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong kapangyarihan, sa banal na Espiritu Santo na gumabay sa aming pag-aaral, ang kahalagahan ng iyong salita na siyang buhay, matalas, at siyang magbibigay sa amin ng liwanag sa aming landas. Panginoon, salamat po sa aming mga nakasama sa araw na ito. Salamat sa Bible study, salamat po sa pag-aaral. Hinihiling po namin sa iyong mapagpalang kamay, una sa lahat, dalangin po namin kay Sister Tess Dumaya, ang pamilya, patnubayan mo siya at gabayan, ang kanyang mga anak at ang kanilang pamilya, gabayan mo po, O Diyos, sa kanyang panalangin, sa hanap buhay, gabayan mo po at pagpalain. Sa aming prayer request, Panginoon, para kay Jenny Rose at Abby sa kanilang panganganak, we pray for a normal and a healthy child. Provide mo din, Panginoon, ang kanilang pangailan financially at maging maayos po ang lahat. Kay Brother June, Panginoon, patuloy patubayan, kaligtasan, kalakasan sa pagpapatuloy sa Panginoon. Salamat at nakasama namin sila sa pag-aaral na ito. I-bless mo siyang patuloy, Panginoon, maging sa kanyang paglilingkod. Gaynin po, O Diyos, dalangin ko po kay Ate Feli, kay Tatay Cardo, patubayan na po sila at gabayan. Ang patuloy na kalakasan kailangan nila, lalo po kay Tatay Cardo, sa lahat ng kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga panalangin personal, i-bless niyo po, O Diyos. Dalangin ko din patuloy, Panginoon, kay Nanay Teresita, tulungan mo siya, Panginoon, sa kanya pong kalusugan, sa kanya pong mga nararamdaman, Panginoon, sa kanyang lupang katawan, palakasin mo siya, bigyan mo ng kalakasan, katatagan, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, na patnubayan mo ang salitang na papakinggan niya, kalakasan, Panginoon, sa espiritual. Gayun din po kay Nanay Tessie Senon, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, kalagayan niya sa mga sandaling ito. Lord, we pray for ito, healing and higit sa lahat, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Gayun din po, O Diyos, dalangin ko kay Tess Mabalay, patubayan na po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, galing sa kanyang mga anak, Panginoon, for kanilang pagbabiyahe. We pray, Lord, for traveling mercy, saan man sila dalhin, ang pag-iingat, Panginoon, mula sa kanila. Salamat kay Rita, pangunahan mo siya, ang kanyang buong pamilya, ang panalangin niya personal, ang kanya pong mga nais pang idulog sa iyo, naway bigyan niyo po ng kasagutan. Salamat sa kanyang pagpapatuloy, Panginoon. We pray for Roger and the whole family. Palangin namin, Panginoon, ang kalakasan sa kanya, higit sa lahat sa kanyang hanap buhay, at sa kanyang espiritual na kalagayan. Alam mo, pagsubok, problema, dalangin namin na malampasan at higit sa lahat magtiwala po sa inyo. Gayun din po, O Diyos, patuloy kami na lumalapit at sa inyong kalakasan at katatagan na ibibigay po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Gayun din po kay Brother Rodel, kay Cecil, sa buong pamilya, kay Avery, kay Angelo, sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapatuloy nila at sa kanilang pong pananampalataya, palakasin at patatagin. At we pray, O Lord, ano man nasa kanilang puso ngayon, ay bigyan niyo po ng kasagutan sa kanilang mga dalangin. Sa lahat po ng aming nakasama ngayon, bagamat di po man namin nabanggit ang kanilang pangalan, but still, we pray them, Lord, and in our hearts, naway magkaroon po ng kasagutan ang mga dalangin ito. O Diyos, sa inyo kami nagtitiwala, sa inyo kami nananampalataya na ikaw ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng aming dalangin. Sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, ang lahat ng ito ay aming hinihiling. Sa pangalan po
ng aming Panginoong Hesukristo na siyang aming Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all mga kapatid. Yung video. At kamustahan ho tayo. So salamat po at sa mga nakasama po namin ngayon the first time, nawa po ay magpatuloy kayo. God